Kwentong Pambata. Ang Pulubing Prinsipe. Noong unang panahon, sa isang mayaman at mapayapang kaharian, may namumuhay na isang mabait at mapagbigay na hari. Ngunit ang kwento natin ay hindi tungkol sa kanya. Tungkol kanino, ang tanong mo? Ito ay tungkol sa kanyang anak, ang batang prinsipe na si Leo. Isang batang prinsipe na lumaki sa kasaganaan at kapangyarihan. Ang mahal kong anak na si Leo, anong nagdala sa'yo dito? Ama! Gusto kong bumili ng mansyon malapit sa dagat. Siyempre, kunin mo ang lahat ng kailangan mong pera. Ikaw ang pinakamahusay, Ama. Dahil sa kanyang kayabangan, itinuturing ni Leo na mas mababa sa kanya ang lahat. Siya'y bastos at hindi kailanman tumulong sa iba. Inis ang mga tao sa kanya dahil sa pagiging malayaw niya. Batang laki sa layaw! Sobra na talaga ang prinsipe na iyon. Kinuha niya ang pinakamasarap kong pay kahapon nang hindi man lang nagbabayad. Tinulak niya ang anak ko sa kalsada at sinabing sinisira niya ang tanawin. Naghintay ako sa kalsada kasama ang karitong ko ng 1 oras hanggang matapos ang pag-ikot ng prinsipe. Pinilit niya akong ibenta sa kanya ang aking mansyon sa tabing dagat dahil gusto niya itong gamitin bilang puwak bakasyonan. Masyado na tong nagtatagal. Magayin na tayo ng reklamo sa hari. Tiyak na paparusahan ng hari ang prinsipe. Kaya, ang mga tao sa kaharian ay naghain ng petisyon na nagpapahayag ng mga hindi kanais-nais na asal ni Leo at humiling sa hari na parusahan ang prinsipe. Lubos na nagulat ang hari nang natanggap ang petisyon. Hindi ako makapaniwala. Ang aking anak ay nagkasala ng napakaraming beses. Bulag yata ako sa buong panahong ito. Hindi niya kasalanan kamahalan. Kayo ay laging mapagmahal at maalalahanin. Tila nga'y labis akong mapagmahal. Hinayaan kong maging layaw siya mula nang namatay ang kanyang ina. Ano ang magagawa ko para matuwid ang kanyang daan? Marahil ay isang magaling na guro ang makakatulong upang tumino ang prinsipe. Magandang ideya iyan. Itatanong ko sa aking sariling guro, si Master Gregory, na turuan ng aking anak kung paano dapat magpakatino. Kaya tinawag ng hari ang kanyang dating guro sa kastilyo. Di alintana ng lahat, si Master Gregory ay isang makapangyarihang salamangkero. Gaya ng nakikita mo, Master, kailangan turuan ng aking anak kung paano maging isang mabuting tao. Ay nako! Tunay nga siyang isang pasaway. Alam ko po, Master. Pahihintulutan ko kayong gamitin ng anumang paraan upang turuan siya. Kahit anong paraan? Oo, ako'y desperado. Ang aking mga tao ang aking prioridad. Si Leo ang magiging hari balang araw. At hindi ko maibibigay sa kanya ang kapangyarihan kung siya'y magiging malupit. Naintindihan ko, kamahalan. Agad kong sisimulan ng aking mga aralin. Naintindihan ni Master Gregory na kailangan turuan ng prinsipe ng isang praktikal na aral. Kaya't ginugol niya ang buong 1 linggo sa pakikipag-usap sa mga tao at manggagawa sa kastilyo upang mas maunawaan ang prinsipe. Ito ay mas malala pa sa iniisip ko. Mukhang walang pagsisisi ang prinsipe sa kanyang mga ginagawa. Ngunit hindi ito isang bagay na hindi ko kayang ayusin. Mas mabuti pa magsimula agad. Lumayas ka sa harapan ko. Ikaw, kumuha ka ng kumot at pagkain. Gusto kong mag-picnic dito sa hardin. Aha! Narito na ang kilalang prinsipe. Oras na. Kahanga-hangang araw para sa isang picnic. Walang katulad ang pag-upo sa ilalim ng araw, pagkain na masarap at magsaya ng mag-isa. Mabait na binata. Pahingi naman ng konting pagkain para sa isang dukhang gutom. Saan ka ba nanggaling? Maruming matandang lalaki? Lumayas ka dito bago kita sipain. Pakiusap, ilang araw na akong di kumakain. Mukha bang may pakialam ako? Ngayon, umalis ka na bago kita turuan ng leksyon. Oh, hindi na kailangan iyon. Ako na mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon.
Anong ginawa mo sa akin, matandang lalaki? Ibalik mo ako sa dati. Hindi ito magiging posible. Inuutos ko na ibalik mo ako sa dati. Ako ang prinsipe, hindi mo ako pwedeng lukuhin. Sige, ibabalik kita sa dati kapag natutunan mo nang magbilang hanggang 5. Alam kong magbilang hanggang 5. Akala mo ba tanga ako? 1, 2, 3, 4, 5. Yan na. Ang 5 ibig sabihin mo at ang 5 ibig sabihin ko ay magkaiba. Nakakalungkot. Sabihin mo nga, paano nga ba ang magbilang ng hanggang 5? Kailangan mong matutunan iyon ng mag-isa. At ganon nga, natagpuan ni Prinsipe Leo ang kanyang sarili sa hindi inaasahang sitwasyon. Kagaya ng dati tuwing siya'y nagkakaproblema, siya'y tumakbo upang hanapin ang kanyang ama. Tulong! Ama! Anong ginagawa mo rito? Ito ay palasyo. Alam ko! At ako ang prinsipe! Hehe, nakakatawa. Ngayon, umalis ka bago kita hilahin palabas. Kailangan kong makita ang hari! Hindi pwede namin gawin iyon. Hindi! Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Ako'y tinapon sa sarili kong tahanan. Siguro ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay matutong magbilang ng hanggang 5 kahit ano pang ibig sabihin nito. At ganon nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Leo. Isang sandali, siya'y isang prinsipe na mayroong lahat ng gusto niya. At sa sunod na sandali, siya'y naging isang pulubi na walang kahit anumang pag-aari. Lumayas ka! Walang libreng tinapay dito! Pakiusap, Ginoo, gutom na ako. Kung nais mong isang bagay, kailangan mong kitain ito. Ginoo, kailangan mo ba ng tulong? Oo, salamat. Bibigyan kita ng pagkain mamaya. Master, nakita mo ba ang aking anak? Pinadala ko sa isang misyon. Akala ko'y may masamang nangyari sa kanya. Gaano katagal bago siya bumalik mula sa kanyang misyon? Depende yan sa tagal ng oras na matutunan niya ang kanyang leksyon. Baka umabot pa ng ilang taon. Ano? Kinakailangan niya iyon. Pero pinapangako ko kapag siya ay bumalik, siya ay isang panibagong binata. Nagtitiwala ako sa iyong pasya, Master. Sa loob ng mahabang panahon, si Leo ay naglakbay sa kaharian, nagtiis sa maraming pagsubok. Madalas siyang gutom at giniginaw. Minsan, tumutulong siya sa mga mamamayan sa kanilang mga gawain kapalit ng pagkain o konting pera. Tinanong niya ang lahat ng kanyang nakakasalubong kung alam nila kung paano magbilang hanggang 5. Ngunit wala ni isa ang tila alam ang sagot sa palaisipan. Sa huli, nakarating si Leo sa kalapit na kaharian. Binata, anong ginagawa mo rito? Naghahanap ako ng matutulugan. Bakit hindi ka pumunta doon sa gusali sa tabi? Makakakita ka roon ng mainit na kama at pagkain. Nang libre? Oo, itinayo ng aming prinsesa na si Serena ang gusaling iyon para sa mga taong tulad mo. Walang tinatanggihan doon. Purihin ang kanyang kabutihan. Maraming salamat po, Ginoo. At gayon nga, nakahanap si Leo ng lugar na matutulugan at nakatanggap ng masarap na pagkain. Siya ay nagpasalamat sa prinsesang hindi pa niya nakikita. At isang araw, may mga hindi inaasahang bisita na dumating sa ampunan. Bagong dating ka yata dito. Saan ka galing? Ako'y mula sa kalapit na kaharian. Matagal na akong naglalakbay. May hinahanap ka bang tao o anumang bagay? Umaasa ako na may makatulong sa akin na matutong magbilang ng hanggang 5. Ano bang pinagsasabi niya? Makikita natin, prinsesa. Binata, sa iyong paglalakbay, naranasan mo ba ang magutom? Oo naman. Maraming beses na akong nagutom na hindi ko na mabilang. Kaya alam mo na kung paano magbilang ng 1. Naranasan mo na bang lamigin?
Oo, ilang beses na ako natulog sa labas habang umuulan. Kaya alam mo na magbilang ng 2. Alam mo ba ang kabutihan? Oo, sa aking paglalakbay nakatanggap ako ng kabutihan mula sa iba't ibang tao. Kaya alam mo na magbilang hanggang 3. Naramdaman mo na ba ang pasasalamat? Talaga, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taong naawa sa akin at tumulong. Ayos! Ibig sabihin nito ay kaya mo nang magbilang hanggang 4. Ngayon para sa huli at pinakamahalagang aral, naramdaman mo na ba ang magpakumbaba? Oo, sinimulan ko ang aking paglalakbay bilang isang mayabang at walang pasensyang tao. Ngunit narito ako ngayon isang taong mapagpakumbaba. Ayun na! Ngayon alam mo na ang magbilang hanggang 5. Pakiramdam ni Master Gregory ay nakamit mo ang isang napakagandang bagay. Mangyaring pumunta ka sa kastilyo bukas ng tanghali, ibibigay namin sa iyo ang iyong gantimpala. Gantimpala? Oo, pakiusap, pumunta ka. Oo, prinsesa. Master Gregory, anong nangyayari? Bakit mo ako sinabihang papuntahin siya sa kastilyo? Lahat ay mabubunyag bukas. Kinabukasan, pumunta si Leo sa kastilyo gaya ng sinabi ng prinsesa. Wala siyang kaalam-alam na isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Master, ito ba ang binatang nais mong ipakilala sa akin? Opo, kamahalan, siya ay naglakbay sa lupain ng matagal at dumating dito. Higit sa lahat, natutunan niyang magbilang hanggang 5. Magbilang hanggang 5? Naranasan niya ang gutom at lamig. Natutunan niya ang tungkol sa kabutihan, pasasalamat at pagpapakumbaba. Kahanga-hanga! Bakit nararamdaman ko na pamilyar ang binatang ito? Nakita ko na ba siya dati? Anak ko! O nag-alala ako sa'yo. Palaboy-laboy ka lang pala bilang isang pulubi sa buong panahong ito. Kung alam ko lang, dinala na kita pabalik. Hindi, Ama. Kailangan kong matutunan ang aral nito ng mag-isa. Hindi ako nagsisi sa hirap ng aking pinagdaanan dahil ako'y naging mabuting tao. At sa gayon, ang aking aral ay natapos na. Labis kong pinagmamalaki ang naabot mo. Salamat, Master. Ang pasasalamat ko sa iyo ay habang buhay. Kaya't ang pinalayas ng prinsipe ay nakabalik sa kanyang kaharian. Siya ay mas matalino at mas mapagpakumbaba. Siya ang ehemplo ng kabaitan at malasakit. Minamahal siya ng mga tao ng buong puso. Makalipas ang maraming taon, siya ay naging hari. Siya ang pinakamahusay na naging hari sa buong kaharian.